Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Sa pagdiriwang po natin ng ating punong panalangin o prayer meeting, tayo po ay nagagalak sa biyaya ng pagkakataon muling ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tunay na napakabuti po niya at napakasagana ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig na patuloy na dumadaloy sa ating mga puso. Naway patuloy po nating maranasan ang ibayong kagalakan, kasiglahan sa kabila ng ating mga pinagdadaanang mga pagsubok sa buhay. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at ang patuloy na pangangalaga at pagpapala ng Panginoon ay lagi po nating naranasan sa bawat oras ng ating mga buhay. Ang mga salita po ng Panginoon ating pong pagbubulayan sa oras pong ito ay ating matatagpuan sa aklat ni Santiago. Sa English po ay James chapter 1 verse 1 to 4 at verse 12 to 15 ay ganito po ang ating mababasa. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalang kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. At sa verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin ay tatanggap siya ng putong ito'y buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala, ang kasalanan ito'y nagbubunga ng kamatayan. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkadinig sa kanyang mga banal na salita. Hilangin po natin ang gabay ng Espiritong Banal na tayo po'y pangunahan sa ating pong prayer meeting. Tayo'y manalangin. O Diyos, buong pagpupuri at pagpapasalamat, kami po ay nagagalak sa mayamang sandaling ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa mga tahanan na ngayon ay nakatunghay sa pamagitan ng pagsambang tahanan, sa pamagitan ng mga gadget na meron po kami. Hiniling po namin, Panginoon, na pagkalooban po kami na mainam na signal upang ang bawat mga tahanan ay makasama sa bawat pagtitipon na ngayon ay ginagawa. Umisad ka po sa aming kalagitnaan at pagpalain ng inyong ambang lingkod. Sa pamagitan ng inyong mga salita, ang nais pong ipagkaloob at pagkaluban kami ng bukas na isip at puso at mahayag ang inyong katakilaan, ang inyong kalulatian, karangalan, alang-alang sa pangalan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Ang aklat po ni Santiago o sa English po ay James ay meron pong tinatalakay o tinatawag na two kinds of testing and the result they can produce. The first mention sa verse 3 ay testing from God. The second, he speak, is from Satan. The first come from heaven, the second comes from hell. The first help us to grow. The second designed to make us fall. Sa madaling salita, ang mga salita po ng Panginoon na bibigyan po natin ng pansin sa mga sandali ito ay tungkol sa temptation o pagsubok
o sa ibang salita ay suliranin. Pinamagatan po natin itong ready for anything. Handa sa anumang mga pangyayari. Ayon po kay A.B. Simpson, ang pagsubok ay napakalagang bahagi ng ating pananampalataya. Ito ay nagdudulot ng ibayong kalakasan sa usaping spiritual. Ganito po ang kanyang sinasabi: temptation exercise our faith and teaches us to pray. It is like a military drill and a taste of battle to the young soldier. It put us under fire and compel us to exercise our weapons and to prove their potency. It shows us the resource of Christ and the preciousness of the promises of God. Every victory gives us new confidence in our victorious leader and new courage for the next onslaught of the foe. Yan po ang sinasabi ni A.B. Simpson. Kaya nga po yung aklat ng Santiago, o sa English po ay James, ay tumatalakay sa mga praktikal na pamumuhay Kristiyano. Ito po ay tumutukoy sa mga mananampalataya at ipinapahayag din dito kung paanong dapat nating harapin at ipamuhay ang mga salita ng Diyos, lalo na kapag dumarating ang mga temptation, mga pagsubok o mga suliranin na hindi po natin inaasahan. Kagaya po ng ating kasalukuyang panahon ngayon, even ang mga superpower katulad ng mga makapangyarihang bansa, ang United States, ang mga European country, ay hindi rin po naging handa upang sagupain ang pandemikong dala ng COVID-19 sa kabila ng kanilang mga makabagong teknolohiya, medisina, at maging sa usapin ng mga armas ay wala pong nagawa upang mapigilan ang patuloy na pagsalanta ng COVID-19. Paano po natin naharapin ang mga pagsubok? Paano natin ito papagtagumpayan? Pero bago po sagutin ang mga bagay na yan, ang isa po sa mga dakilang layunin kung bakit tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, katulad ng sinasabi sa Romans 8:29, upang tayo ay maging ganap sa pananampalataya at ang ating buhay ay maging katulad ng kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo. To be like Jesus, this hope possesses me. The Spirit helping me, like Him, I'll be. Katulad po ng binanggit ko sa inyo, meron pong dalawang uri ng test at meron pong dalawang uri ng result. Una, yung testing from God o yung pagpapaintulot na galing sa Diyos. Katulad ng mababasa po natin sa verse 1 and 2. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo, ipinapabot ko ang aking pagpati at mga hinirang ng Diyos sa mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong papagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Yan po ang sabi ni Santiago. Si Santiago po, mga kapatid, ayon po sa maraming mga biblical scholar, ay itinuturing na half-brother ng ating Panginoon Kristo. Maging ang aklat ng Jude o Judas
ay sinasabing brother din ng ating Panginoong Kristo. Nagkaroon lamang po sila ng tunay na pananampalataya matapos ng ating Panginoon ay bagbangon sa mga patay, makita nila at masaksiyan si Jesus na nabuhay mula sa mga patay. Kaya naman, ang aklat ni Santiago ay naglalaman sa atin ng pananaw na dapat ang maging pangintain natin sa ating buhay ay ang layunin, dulot na dinadala ng mga temptation o mga pagsubok, mga tukso sa ating buhay. Ano po ba yung magandang dulot nito? Ano po? Una, dapat nating malaman bakit ba kinakailangan tayong dumaan sa mga pagsubok. Kung babasahin po natin ang Luke chapter 22 verse 28 at Luke chapter 4 1-14, even ang ating Panginoong Kristo ay dumaan po sa iba't ibang uri ng pagsubok at temptation. Si Paul ay tinested din ang kanyang pananampalataya. Mababasa po natin sa Acts chapter 20 verse 18-19 at 2 Corinthians chapter 12. Maging si Peter ay nagpahayag na siya man ay dumadaan sa iba't ibang anyo ng pagsubok. 1 Peter 1-6. So sa lahat ng mga ito, ipinapahayag lamang na walang Kristiyanong sumusunod kay Kristo na hindi po dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Lahat po tayo ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. At tulad ng sinasabi sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi dinadanas ng lahat ng tao. At tapat ang Diyos na hindi niya hayaang matukso kayo ng higit sa inyong makakaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang pagtagumpayan ang mga ito. Malinaw po na bahagi ng ating pamumuhay ay dumadaan tayo sa pagsubok. Kasi kung di po tayo dumadaan sa pagsubok, ay maaaring dalawang bagay lamang po ang maaari nating patunguhan. Either na tayo po ay nilamon na ng lupa o tayo mga patay na. At ikalawa, maaaring wala na po tayo sa katinuan. Pero habang tayo po ay nabuhay at nasa katinuan, bahagi po ng ating pamumuhay ang mga pagsubok, mga temptation, suliranin sa ating mga landasin. Ang isa po sa mga resulta ng pagsubok o temptation ay mababasa po natin sa verse 3 and 4. Ano po sinasabi sa verse 3 and 4? Sapagkat alam ninyo na lalo magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So, tatlong mahalagang bagay po ang idinudulot ng pagsubok. Tatlong mahalagang bagay ang idinudulot ng mga tukso sa ating buhay. Una, patience. Nagkakaroon po tayo ng mahabang pasensya. Yung patient po sa Greek word ay katumbas ng salitang hupomone, meaning endurance, perseverance, steadfastness, used as the secret of success in spiritual growth. Mababasa po natin siya sa Luke chapter 8 verse 15. Yan po ang sinasabi. Nagkakaroon po tayo ng mahabang pasensya. Kung dati masyado po tayong bugnutin, wala tayong pasensya sa mga maliliit na mga bagay, pero dito tinuturuan po tayong maging mahinahon, maging mapayapa, maging panatag sa mga unos ng buhay. Ano po? Ang ikalawa, nagiging perfect yung ating mga work.
nagiging ganap yung ating mga paggawa. Parang katulad po ng isang mag-aaral na nag-aaral na mabuti, talaga namang sabi nga yung kasabihan ng mga matatanda nung araw ay nagsusunog ng kilay. Yan yung sinasabi po ng mga matatanda nung araw, nagsusunog ng kilay. Ibig sabihin talagang subsub sa pag-aaral. Nagiging perfect yung kanyang mga ginagawa. Ang resulta ng kanyang mga examination ay perfect. Yan, naranasan na po ba nyo na doon sa mga exam na inyong hinarap, kayo po ay nagkaroon ng mga perfect score? Yan ay bunga ng mga pagsisikap, pagdadyaga, pagpupunyakit. So, sabihin ng ating pananampalataya, nagiging ganap yung ating mga paggawa. Hindi na lang basta tayo gumagawa, kundi sa bawat paggawa natin, iniisip natin, Panginoon, naluluwalhati po ba kayo sa ginagawa ko ito? Napaparangalan po ba kayo? Nasisiyahan po ba kayo sa kanya? Ano po? So, ginagawa natin ang isang bagay na talaga sabi nga ay sinisigurado po natin ang Diyos ay matutuwa. Ang Diyos po ay masisiyahan. Kasi ginagawa po natin out of love. Kasi sinabing out of love ay talagang gagawin mo ang lahat ng mga bagay na nasa kayusan. Kaya nga po yung daw perfect work sa modern translation ay ganito po ang sinasabi. So let it grow and don't try to scream out of your problem. For when your patient is finally in full bloom, you're ready for anything. Strong in character, full and complete. Sabi, nagpapatatag ng ating pag-uugali. Nagpapadalisay ng ating mga gawa. At nagiging handa tayo sa lahat ng mga bagay. Dahil napagkakatiwalaan tayo sa mga maliliit na mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At ang ikatlo, endurance. Yan po ang sinasabi sa verse 12. Ano sabi sa verse 12? Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Nananatiling tapat. Endurance. Yan po ang sinasabi. Ang bunga ng mga temptation, ng mga pagsubok, suliranin, at mga tukso. Napakaganda po na sinasabi. Nananatili tayong tapat. At napapatunayan yung ating pag-ibig sa ating Panginoon. Kung tunay ba yung ating pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi nga ni William Payne, no pain, no balm, no thorn, no throne, no gall, no glory, no cross, no glory. Yan po ang sinabi ni William Payne. Kinakailangan pagdaanan natin ang mga bagay na ito sapagkat ito'y bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. At tandaan po natin, ang mga tinutukso lamang ay ang mga anak ng Diyos. Sapagkat yung mga wala kay Kristo, hindi na po tutuksoin niya. Sa Kanya na po yan eh. Ang mga tinutukso lang at ang madalas ang dumadaan sa mga maraming mga pagsubok ay yung mga anak ng Diyos. Sapagkat nais po ng Diablo na mawalan tayo ng pag-asa, mawalan tayo ng tiwala, mawalan tayo ng pananalig sa Panginoon, at nagdadala ito sa atin ng kaguluhan sa ating buong pagkatao. Ayon nga po sa pag-aaral, sa India, sa Africa daw, ay maraming mga ilog. At ang mga ilog na ito ay mapapanganib na tinatawid ng mga katutubo. Pero kapansin-pansin, na nakita po ng isa pong misyonaryo na ang mga katutubong sa Afrika ay nakatatawid sa kabila ng malalakas na ragasa ng tubig. Alam po ba niyo ang ginagawa nila? May mga dala-dala po silang mga bato. Buhat-buhat nila para hindi po sila matangay ng agos. At dahil sila po ay may dalang mga bato,
nananatili po silang nakatayo, na tumatawid ng dahan-dahan hanggang sa sila po ay makarating doon sa kabilang hanggang. Minsan, kinakailangan natin ang mga batong ito para mapatunayan yung ating pag-ibig, yung ating pananampalataya, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit ang mga hindi nagtatagumpay, ngunit ang mga sumusuko ay nadadala ng masamang takbo ng mundong ito, sapagkat hindi nila kinilala ang kapangyarihan at pangunguna ng Diyos. Nanatili sila sa kanilang dating uri ng buhay, kaya wala silang lakas upang pagtagumpayan ang mga pagsubok at mga suliranin. Nawalan sila ng responsibilidad sa mga gawain ng Panginoon. Nawalan sila ng hangaring sumunod, maglingkod, at magbahagi ng kanilang mga talento, ng mga kakayanan, dahilan upang hindi mag-grow ang kanilang pananampalataya, dahilan upang sa pagdating ng pagsubok, hindi po sila makatayo. Ang pagtatagumpay sa mga pagsubok, unang-una ay nasa ating Panginoon. Pangalawa, alalahanin natin ang mga pagsubok na yan ay bahagi ng pagkakatawag niya sa atin. Tulungan tayo ng Panginoon at bigyan tayo ng kalakasan sa lahat ng mga ito. Mga kapatid, sinasabi po sa Romans chapter 8 verse 16. Ano po ang sinasabi sa Romans chapter 8 verse 16? Ganito po ang sinasabi. Romans 8 verse 6. Verse 6, ganito po ang sinasabi sa Romans 8 verse 6. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa man ay magbubulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Malinaw po ang sinasabi sa aklat ng mga taga-Roma na dahil sa hindi nagtagumpay sa mga pagsubok at suliranin, sapagkat nahumaling sa mga bagay sa sanlibutan ito. At ang pagkahumaling sa mga bagay sa sanlibutan ito, yung tinatawag na lust of the flesh, lust of the spirit, ay nagdadala ng kamatayan spiritual, kamatayan sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po ang paalala dito ni Santiago, ready for anything. Maging handa po tayo sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang mga pagsubok at mga suliranin. Ngunit ang mga taong nananatiling nangahawakan sa mga salita, pangako at patuloy na nananalig sa Panginoon, ang siya lamang mananatiling nakatayo at magtatagumpay para sa buhay sa mundo ito. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at patuloy nating ipagkatiwala na tayo patuloy niyang kupkupin ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapangyarihan at lakas, sapagkat sa gala ating mga sarili ay hindi po natin kayang harapin ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Banal. Amen.